Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Miyerkules, posible pagsaka pa ang presyo sang gatong ginapanghandaan na. Presyo sang gatong sa pungsod ginalantaw magasaka sang tubtob 10 pesos kada litro kung magalawig pa ang gamo sa Middle East. Masobra 40 degrees Celsius nga heat index na record sa pila ka lugar sa Western Visayas kag Negros subong nga Marso. Lalaki ginbuno patay sang anay karelasyon sa iya live-in partner sa Bacolod City. Mga bulantero sa Iloilo Terminal Market nagprotesta bangod wala pa mahatagan sang pwesto sa merkado. Kag pila ka mga Ilonggo ginbantayan ang pagtuhaw sang blood moon kagabi. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channels ng GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapangunang nga balita, tubtob 10 pesos kada litro, ginalantaw nga iga saka sa presyo sang gatong sang pungsod kung magalawig pa ang gamo sa Middle East. Pagtimbuk sang presyo sang gatong ginalantaw man makaapekto sa presyo sa mga balaklon kag kuryente. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Tagbak, Iloilo City. Kim? George, sa tunga sang kabalaka sang publiko, nagpasalig ang DOE nga may naplasta na sila nga mga tikang agod mahaganagan ang epekto sang posibilidad sang tuman nga pagtaas sang presyo sang gatong. Magatimbuok sang tubtob 7, tubtob 10 pesos ang presyo sang gatong kada litro kung magpadayon pang inaway sa Middle East. Ini ang ginapananawa ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Apang ginklaro ni Department of Energy Secretary Sharon Garin nga projection lamang ini. Hindi dapat magpanik ang mga residente bangod tubtob doa pa kabulan ang supply sang gatong sa Pilipinas. Budlay mo na ako rasyon na lang ba lang ng fuel. We talked to the companies yesterday and we'll talk to them again to make sure na sufficient sa supply. Mag-order na kamo. Kung hindi kita sa Middle East, likely masaka din na. Ang posibilidad sa pagsaka sa presyo sang gatong ang hindi lang makaapekto sa mga motorista, kundi pati man sa sektor sang agrikultura. Even ang mga farmers, fisher folks, sila affected man kay di ba ang ilang mga makina nag-rely man sang sang fuel. So di nila nakwaon, so pa-increase nila ang price. So amo na ang crippling effect ya. Ginalantaw sini nga maapektuhan man ang mga naga-order online bangod sang pagmahal sa shipping fee. Posible man magsaka ang presyo sa mga balaklon. Mampapili na lang sang barato nga baligya. Halimbawa mga kangkong, takwan. Ginakabalakan man nga posible makatugas ang pagmahal sang presyo sa kuryente ang padayon nga pagtaas ang presyo sa gatong. Hindi pa natin ma-projected pero definitely masaka gid sir ang spot market sini. Wala naman nagapati si Professor Visitacion nga mahimo mag-hoard ang mga oil companies. Sa piyak sini, may mga tikang na ang DOE para malikawan ini. Yesterday, istorya kami sa DOTR to make sure na wais ang ga-abuse. Lang na nag-take advantage ang sitwasyon. Kasi bala magpasaka lang sa presyo, naway man sa rason nga magpasaka. May koordinasyon naman ang DOE sa iban pang ahensya sa gobyerno sa paghatag sang ayuda sa maapektuhan sa posible pagsaka sang presyo sang gatong. Plano man suspendihon ang excise tax sa gatong. Gert, bangod sang sitwasyon, nagapilar ang DOE sa publiko nga magkinot sa paggamit sang electrical appliances. Kung mahimo, limitahan man ang pagbiyahe sang salakyan kung wala lang man sang importante nga mga kaladuan. Gert? Madamo gayud nga salamat, Kim Salinas. Sa iban pang balita, lampas 40 degrees Celsius nga heat index na record naman sa pila ka lugar sa Western Visayas kag Negros Occidental. Pag-asa nag-aabiso nga posible magtaas pa ang temperatura. Si Julius Vilacaol nakatutok. Sa idalom sa nagatagiti nga init padayon sa pagpanghan traktor si Armil. Ini ang nagatrabaho sa talamnan nga ginadumalahan sa Department of Agriculture sa Punta Talaharo. Apang sa piyak sini,
Iyaman ginapasiguro nga hindi magbatsyag ang iyalawas. Kung namin ipagkagaya, paligo ka. Tapos nung ligo, inom pa tubig damo. Magsuksok ka sang kalo kung sambra man. Una pa lang nga semana sang Marso, apang mabatyaga na ang tuman nga kainit kagkapaang sa pila ka lugar sa Western Visayas kag Negros Occidental. Sang Marso 1 lang, naglampas sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Iloilo City kag sa La Carlota City, Negros Occidental. Ginalantaw nato no sa mga cities, no, isagad na sa mga ginalantaw naton nga posible nga mas mataas pa sa forecasted heat index ang ma-experience nila. Apang abiso sang Pag-asa, pwede pa maglabot sa 46 degrees Celsius ang heat index, ilabi na gid sa mga bulan sang Abril kag Mayo. Kag kasubo nga kulang pa ang kainiton nga aton mabatsyagan. May gina-expectar pa nga El Nino phenomenon sa ikaduha nga bahin sang subong nga tuig nga magadungan sa habagat. Yara na kuno ini sa masobra 50% nga madayon gid kag posible maglawig tubtob sa madason nga tuig. Apang sa pihak sang kainit nga posible dalon sang El Nino, lauma naman ang mga mabaskog nga mga bagyo sa among nga tion suno sa Pag-asa. Good lesson sa mga tropical cyclone naton pero ang mga epekto sa aton is sa mga makusog no nga mga bagyo. Panugyan sa Pag-asa sa publiko, magbantay gid sa ilang mga forecast para magiyahan sa adlaw-adlaw nga pagginawi. Upod kay Romel Porquilla, Julius Bilacaon. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamang niya salamat. 44 anyos sa lalaki patay matapos kinbuno sang anay karelasyon sang iya 11 partner sa Bacol City. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Maprisugid sa dapat. Anwag na ako nga pangamuyo ka. Mabuot kag wala sang kaaway. Ini ang pagkakilala ni Ana sa manghod nga si Ayan, 44 anyos. Gani hindi niya mabaton nga ginbawian gid ini sa kabuhi matapos ginbuno kagabi. Laing kamatsyag ko, ma'am. O ano na lang ni kabuhi ko pa. Nami natatani batasan. Kabuot na nga bata mo. Nagalakat lang sa eskinita sa Purok Sawmill 3 sa Barangay Bata, Bacolod City ang biktima sang ginbuno ni alias Reynold, 40 anyos. Abi namon anay ka tapungulay lang gali kwa na gidya. Di naglalagan sila linto kadto. Kilala ko sa itsura. Sunod sa kapulisan, ang sospek anay karelasyon sang living partner ni Ayan nga si alias Milky, isa ka LGBTQIA+ member. Naglaga niya ron yung biktima kag natumba. Previously, may away sila nga duwa. Tungod sa ang biktima naton is may ka-live-in partner nga ex-man sa aton nga suspect sa hindi man siguro love triangle. Nakaagom sa mga pila sa dughan kag liog ang biktima gintunaan sa iya kamatayon. Suno sa himata sang sospek, masobra na pulo katuig ang naging karelasyon ni Reynold kag Milky. Nagapati sila nga posible pagtimalos ang motibo sa krimen. No kay kastigo man sa kuno kadua ka bisis. Sang napatay na. Yung kastigo sa kuno kadua. Di kung sa ano guro nagbalos lang sa ma'am. Ang bata ko ya buot na yung ma'am niya katawang Sila gasuya ay lang na sila nang mo. Okay ang iyan na partner sa una. Gapda na man sila na mo. Gintiwan sa news team nga makuan sa payag si alias Milky apang masako ini sa pag-asikaso sang bangkay sa biktima. Preso na ang suspect matapos nagsungka sa kapulisan. Magapangatubang ini sang reklamo nga homicide. Upod kay Reynald Casillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagakaigo nga pwesto sa Iloilo Terminal Market ginsinggitan sa mga bulantero sa ginpatigayon nga hublag protesta sa atubang sang Iloilo City Hall. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Enero 24 subong nga tuig sang nagpasanig ang head sang Iloilo City Local Economic Enterprise Office sa news team nga gidayon pasudlon sa merkado ang mga nagabolante sa Iloilo Terminal Market kung ma-finalize na ang lista sang lehitimong vendors. Apang matapos ang masobray sa kabulan, nagwelga ang mga nagabolante malapit sa Iloilo City Hall upod sa progresibo nga grupo. Hindi naging bababa sa kaururan natin ng mga vendors sa ilang sitwasyon. Panawagan sa mga vendor kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang paghatag sa ila sang nagakaigo nga pwesto. Ang gusto tali namon, tagaan kami sa ninsakto, malugar, ang oras. Hindi nga doon sa apak kami ang ginatabog kami. Ang gusto tali namon, formal bala.
formal kami niya nga suyahon. Maintindihan niya namon Kasi wala kami may nabalaan kung ano ang ilang plano sa amon. Ang iban nga vendors sa ila lang kita sa pagbolante nagasalig sa adlaw-adlaw nga galastuhon. Kabuhi sa bata po ang nabaydong tungkol lang sa kinaharas kami sa sober. Nagsaka na kami dito sa November, wala naman space sa supermarket o sa babaw para sa amon. Kaya ano na lang kami. Suno sa head sang Iloilo City Local Economic Enterprise Office, may mga plano sa lihitimo nga mga nagabulante. Ang mga naghublag protesta kaina ang wala kuno na lakip sa lista sa mga lihitimo nga nagabulante o transient vendors. Let us see, dahil bago ng markets natin na tanaw kita sa isang lugar kung paano din makamo na maplastar. Tapos in-offer man naman, why not na-join na mo sa website sa Haro because ato itong mga volantero. Actually, knowing na ang mga volantero sa Haro, halin man sa province. Prioridad sang LEO ang mga daan nga transient vendors apang bukas man sa bagong aplikante. Magasapol pa si Mabakyaw upod sa alkalde sa pwede maobra sa mga nagarali nga mga vendor. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga Ilonggo nagbantay kagabi sa pagtuhaw sang blood moon o kung total lunar eclipse. Si John Sala nakatutok. Setyembre sa nagligad nga tuig ulihi nga nagluntad ang isa ka total lunar eclipse apang madasig lang ini nga nasiplatan tugas ang malain nga tiyempo. Gani kagabi madamo nga mga Ilonggo ang gingamit ang tion nga maayo ang tiyempo agud bantayan ang blood moon o kung total lunar eclipse sa pila ka mga lugar sa Western Visayas. Sa Iloilo City, sang nahibaluan sa pamilya ni Juliet nga may total lunar eclipse, dali-dali sila nagpadulong sa Iloilo Sunset Boulevard. Amo na nga kami diri para maglantaw sang eclipse. Matahom, kag nagahulat gid nga mag-eclipse gid as in nga magpula. Wala naman sang ideya sang una si Marisa nga kagabi gali magatuhaw ang blood moon. Gani daw perfect timing kuno ang ilang bonding sang iya pamilya bangot ila na siplatan ang matahom nga pula nga bulan. Nalagaw lang tani. May timingan man. Nami man sa. Pasado alas 7 nagsugod nga nakita ng blood moon tubtub pasado alas 8 sang gabi. Sa Haro Plaza naman, may pila ka mga photographer nga nagbantay para sa picture-perfect shots ang blood moon. May yara pa nga nagdala sa mga teleskopyo agud mas makita ang matahom nga bulan. Sa litrato naman nga kuha ni Oms Felicio sa UP Visayas Miagao Campus, daw kasubo nga ginauyatan sang estatwa sang oblation ang blood moon. Samtang sa isla sang Boracay, ginbantayan man sa mga turista ang total lunar eclipse sa Bulabog Beach. Ginapaabot nga ang madason nga total lunar eclipse ang magaluntad sa December 31, 2028 tubtob January 1, 2029. Upod kay Hans Tisharto, John Sala, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Masobra 2,000 ka-animal bite cases na record sa Bacolod City sa una nga 2 ka bulan subong nga tuig. Yaring balita nga itong gintutukan. Nagingagaw sa Bacolod City Health Office Animal Bite Center Kinsangaga si Donabel para makapatublok sa anti-rabies vaccine. Ginkagat ka ginkaros ini sa hinuptanan nga kuring. Kahigda sa may mat na salapay ko siya. Sa likod niya ko na ano. Ginano ya kay ginkaros? Ginkaros siguro to. Hindi ko sure kay may dat nga 3 o karos 3 man. Bagluwas kay Donabel, may iban pa ka pasyente nga nagapila man. Humaling Enero tubtob Pebrero subong nga tuig, 2,466 ka-animal bite cases ang na-record sa Bacolod City Health Office. Kalabanan sa mga kaso, nakagat sa ila mismo, hinuptanan nga ido kag kuring. Tungod nga init ang aton nga klima, ang aton nga mga pets sa aton mga panimalay or di ganyan mga stray naton, irritable sila katama kahit i-dry ang aton nga season. Posible pa nga madugangan ang numero subong Marso sunod sa CHO bungod sa mainit nga tiyempo. Okay lang ang magampak pero kung inang gakiskis na siya, biskan hygienically, hindi na siya advised. Namuna nga nagadiri pag isa sa tsura, kakakatan, laki gakiskis. Importante nga may bastante nga tubig kag pagkaon ang mahinuptanan, bangod dako ang tsansa nga magat ang ido o kun kuring kun ginaguto. All precautionary measures were given to the owner and prior to the happenings, gin-surrender man sa owner ang dogya because of abnormal behaviors. Okay. Adrian Bretos, 1
Western Visayas. Mga kapuso covered gym sa Barangay San Pedro Molo, temporaryo ginpasiraduhan bangod sa dalagko nga mga litik matapos ang magnitude 4.8 nga linog sang Lunes. Si John Sala nakatutok. Wala makaluwas epekto sa magnitude 4.8 nga linog nga sentro sa Gimbal, Iloilo. Ang covered gym nga ini sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Nakitaan sa dalagko umalitik ang mayor nga haligi sa istruktura matapos ginpatigayon ng Rapid Structural Assessment ang Iloilo City LGU. Nakita nila ang tatlo ka haligi sang gym nga daw dako gid ang damage. Delikado ini bangod madamo nga mga residente nga mga pangayaw ang nagahampang kag nagausar sa amo gym. Gani rekomendasyon sa Office of the Building Official Lukon Obo suno sa Barangay Kagawad ang temporaryo nga pagpasirado sa gym kag pagpahalin-anay sa mga nagapuyo sa palibot. Hingion na naton sila kay ti why man kita pa ibutangan sa ila kundi nga kon matemporary sila sa aton yung barangay hall nga para nga masafety sila. Isa sa mga maapektuhan ang pamilya ni Yvonne. Nalakip gani ang ilang abalay sa gidpahamtangan sang caution tape. Okay man kay para man sa mon safe tanan eh. Nutsindihan man namon kay hindi man namon account kung base maglinog lot di matumba. Samtang padayon naman ang assessment ng Schools Division of Iloilo sa mga eskwelahan sa probinsya nga naapektuhan sang linog. Magluwas sa Hamog Integrated School, Binaliwa National High School kag Daycare Center sa Barangay Alupidjan sa Tigbawan nga na-record sa Tigbawan MDRRMO. Na-record man sa SDO Iloilo ang damages sa Tigbanaba Elementary School sa Igbaras kag Batuan Kadinglian National High School sa Oton. Ang mga damages ngayon ni Sir Jan, kumbaga doon na lang siya, nadugangan lang siya, no? Nga mga damage. Cost mas ang previous ng mga earthquakes na na-experience natin. Padayon pang assessment sa SDO Iloilo ilabi na sa mga bulutuan sa 1st District. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, wala pa natapos ang amihan season, ilabi na nga amat na nagabalik ang Huyop Sini sa pinakabahin sang pungsod. Apang kumpara sa mga nagliligan nga bulan, mahinay lang kag sa extreme northern Luzon na lang nag-apekto ini. Easterlies naman ang nag-apekto sa nabilin nga bahin sang Pilipinas gani mangin mainit ini kag mapaang. Sa datos sa Metro Weather, madubong tsansa sang ulan sa Western Visayas. May tsansa naman sang madaskig kag lapta-lapta nga ulan sa Negros. Mga kapuso, anuman ang vibes nyo today, mapadrama, kilig, seryoso nga topiko, anuman ina, sigurado nga makita sa GMA Play, ang official video streaming app sang GMA. Ara diri ang imo paborito nga kapuso shows and so much more. Ang GMA Play isa man ka centralized app para sa paglantaw sang kapuso newscasts. Sarang i-download sa App Store and Google Play o kung magbisita sa gmanetwork.com/GMA Play. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Pila ka student athletes sa Nira Ami 2026 ginpakigbahin ang mga pagpilaw nga inagyan sa training kasunod sang asod-asod nga paglupok sang Bulkan Kanlaon. Yaring balita nga aton gintutukan. Antes makatapak sa Bacolod City para sa 11 nga Negros Island Region Athletic Association meet. Madamo sang inagyan ang pila ka student athletes bangod sa mga aktibidad kag paglupok sa Bulkan Kanlaon. Kasubong ni Arian nga athlete sa 100-meter hurdle. Nya ginakinahanglan pa nga ipaiway ang training. Sa Piak Sini, inspired man kuno ini gihapon, gani nakakuha sang bronze medal. Isa kuno sa iya mga natunan. Ang mga tao nga dapit din sa Bulkan nga na maokira sila. Dapat dili sila matalanta, dapat kuan sila kalmado. Nagabulig si Tiyo sa pagpanguma sa Canlaon City si Diego. Saksi kuno ini kung paano naapektuhan sang paglupok sang bulkan, hindi lang ang iya training kundi ang palangabuhian sang iya pamilya. Hindi na i-balance na ako. Sobrang hirap. Walay ginikaran ga atiman ba. Sa Piak Sini, bilib si Coach Renelin sa dedikasyon sang mga atleta. Affected good ang training sa mga athletes tungod kay na may class suspension, so stop po ang training. At least na may 1 bronze. Nasanay na kami sa bulkan namin. Sa 12 ka school division nga napasakop sa Nira Ami,
lakip ang Canlaon City sa may pinakagamay ng delegasyon ni Yara lang sa 600. Yara man sa ulisang ranking, wala nagakadulaan sa paglaom ang mga atleta nga magbato kasubong sang ila pagbato sa pagtilaw nga dala sang Bulkan Canlaon. Adrian Platos, One Western Visayas. Masobra 1,800 ka mga Ilonggo OFW na monitor sa Peso Iloilo sa Middle East. Pila ka mga himata sa mga OFW hindi malikawan nga magkabalaka bangod sa gamo nga nagaluntad dito. Si Julius Bilacaol nakatutok. Siling ko po, kung gabi ba, Diyos ko, nang buligya man siling ko nga hindi man sila maano dito. Pati muna siling ko, muna lang mga muyo lang ta. Ginatugyan na lang ni Nanay Lerio sa makaako ang safety sang iya anak sa Kuwait. 21 anyos na nga domestic helper sa mga pungsod sa Lerna. Ang Kuwait ang isa sa mga target sang missile attack sang Iran tungod may nahamtang diri nga base militar sang Estados Unidos. Apisar nagapasalig ini nga maayo ang ila sitwasyon sa among pungsod. Hindi malikawan ni Nanay Lerio nga magkabalaka. Si Manang Sen, may manghud nga isa ka nursing aide sa isa ka military hospital, kag bayaw nga trabahador naman sa isa ka airport sa Saudi Arabia. Bangod sa news blackout sa among pungsod, sila pa kuno ang nagpahibalo sa mag-asawa sa pagpang-atake sang Estados Unidos kag Israel sa Iran. Kasi balihati wala na sa may mahimo kundi mga muyo na lang sila hope man sila nga gabay nga hindi magdugay ang gera didto. Nagpasalig man kuno ang mag-asawa nga maayo ang ilang kahimtangan sa karon. Suno sa Peso Iloilo, naglabot na sa masobra 1,800 ka mga Ilonggo OFW ang ilan na monitor sa Middle East. Ang iban sa mga ini, nagapanilag pa sa sitwasyon antes magdesisyon kung nagakadapat na magpauli sa tion nga may repatriation na. Kay because siguro nga ginakulbaan sila, but kung kaisa nagaduha-duha pagid sila. Nakahanda naman ang probinsya nga magbulig sa tion nga may mga OFW nga magpauli. Sa Bacolod City padayon naman ang pagbaton sang tawag kag inquiry sa help desk nga ginpahamtang sa Bacolod City Government Center. Ginatinghuhaan naman sa Negros Occidental Provincial Government nga mapapauli ang isa ka stranded OFW sa Metro Manila nga mabiyahe kun tani pa United Arab Emirates. Ginmando man ni Governor Eugenio Jose Lacson nga handaan sang livelihood support ang mga OFW nga iga-repatriate in kaso padayon ang pagluntad sang kinagamo sa Middle East. Upod ka Romel Porquilla, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Dead on arrival sa ospital ang 52 anyos nga si alias Jul. Matapos mabungguan sang truck ang ginamaneho sini nga tricycle sa barangay Manit, Pasig City, Iloilo. Ginkilala kay alias Jess, 37 anyos kag taga-Capiz, ang nagamaneho sang truck. Sa investigasyon sang Pasig City Police, nagasunda na ang tricycle kag truck. Nagsignal na ang tricycle nga maliko pawala. Apang wala kuno ini nakita ni alias Jess nga nag-overtake na sa tricycle butang nga nabungguan niya ini. Patal nga pila sa ulo kag nagkalain-lain nga parte sang lawas ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Arestado ang 4 ka mga high-value individual nga sanday Ryan Lazaro, 32 anyos, Mary Luna Roquios, 50 anyos, Melchor Lumugdang, 58 anyos, kag Benji Rebadio, 42 anyos, sa drug buy bust operation sa barangay Villa Anita City proper, Iloilo City. Sunod sa kapulisan, na-recover sa mga suspect ang 85 gramos nga suspected shabu nga nagabalor sang 578,000 pesos. Reklamo nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang sa mga suspect. Nasapuan sa pila ka mga residente sa tunga sa katubuan sa barangay Crossing Moises Padilla ang tulan sang tawo. May na-recover mga jacket kag shorts sa lugar. Suno sa kapulisan, posible nga isini sa mga gindeklarar nga missing sa Bagyo Tino. Natala na pa nga ipaidalom sa DNA test ang mga tulan. Mapuso, yari na ang mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ano ba lang piliyon ni Metena, kayuhan o kon kalainan? Makumbinsi bala siya ni Gargan? Bantayan ni Natanan 8:05 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang matapos mapaslawan sa unang misyon, ano ba lang masunod nga tikang ni Joey kag Andrew? Paupdon pa bala si Joey sa operasyon? Bantayan ni Natanan sa Never Say Die 8:55 sa atong GMA Prime.
Mga kapuso, masami pabonggahan ang attire sa mga aktibidad sa eskwelahan. Ang kada isa, wala nagapaperde kag ang ila suksok ginabida. Pero sa Bohol, simple, apang may madalom nga mensahe ang ginsuksok sa grade 12 student nga si Renz Dalagdagan. Sa ginhiwan nga career guidance program sa Mayor Pablo O. Lim Memorial High School, stand out ang mangunguma costume ni Renz nga simbolo kuno sang iya pagka-proud sa iya mga ginikanan. Wala kuno dapat ginakahuya ang ini nga propesyon bangod sa pagpanguma naghalin ng bugas nga ginakaon sa ibabaw sang lamesa. Ginpalakpakan sa mga estudyante kag manunudlo ang mensahe ni Renz. Saludo kami sa mga mangunguma. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.